Hello mga ka-chupils, at nandito tayo sa University of the East at kasama natin si Ma'am Ness. Good afternoon po sa lahat. And ma'am, pakilala po muna tayo sa mga audience po natin. So I'm Miss Maria Nessie Angelica de la Cruz. I am the current Senior High School Marketing Coordinator of the Basic Education Manila Department. And ma'am, ano pala yung parang mga strand po na available po dito sa senior high po? We currently have the ABM strand, the STEM, UMS, TVL, and sports. And ma'am, regarding po pala sa mga program po, is ano pala yung ini-introduce nyo po sa mga student na para mag-excel po sila sa bawat strands po? Okay. Well, first and foremost po, we would want them to really choose their chosen career. So, we normally just ask them, ano ba yung gusto nila pong maging pagdating ng panahon, so that they can really choose the correct strand for them, and they will be ready for their college course, and then they will be ready then po for their parang outside job pagdating ng panahon. Alam na po nila kung ano yung gagawin, kasi if they will not be aligned kung ano po yung gusto nilang mangyari sa buhay nila or sa course nila, then it's going to be hard for them to really sa senior high school pa lang choose the strand that they would want to take. And ma'am, para maging student po sa UE, is ano pala yung step by step ma'am para maging student po sila dito? Okay. First and foremost po, they need to go to our page, I mean the UE site, and then they would need to apply. Just make sure po na ready yung ating mga application documents. Nandun naman po lahat yon, ibibigay po sa site. They would just need to submit everything, and then po they need to pay for the entrance exam. And then after the entrance exam po, once they pass the entrance exam, they just need to wait for kung kailan po yung enrollment. Tapos ayun po, they are already in na po sa University of the East Senior High School Manila. And ma'am, may nagtanong po sa akin kasi dahil nag-post po kami na regarding po sa UE kung ano yung mga gusto nilang itatanong ma'am. Is ito po yung isa sa mga tanong ma'am. Para maging student, kunwari assistant, nag-aano rin po ba ang UE po para makalesen po sila sa tuition fee? Oh, definitely po. Yes, we do have a lot of scholarship po sa college. And even in senior high school, we have the senior high school voucher. So, lahat po ng estudyante na gustong mag-aral sa UE, they are very welcome. We have a lot of scholarship that we offer: sports scholarship, student assistance scholarship, and kung talaga pong nag-excel sila sa academics, we also have a lot of academic scholarship that University of the East has to offer. And syempre ma'am, regarding po sa UE ma'am, may nagtanong rin po sa amin na kung magkakaroon din po ba kayo ng alternative learning tsaka sa mga TESDA po. Ayun po. Kasi po by next year we will have the current curriculum will be obsolete. We will now have, and we will introduce the strengthened senior high school curriculum by DepEd. So mawawala na po yung STEM, mawawala na po yung ABM. What will be offered is the academic and the Tech Pro track of DepEd. And yes po, UE Senior High School and even the college departments are ready po to offer like the TESDA courses. Right now po, our assistant principal is already working on something. And we also have this, yung halimbawa, na kapag nag-aaral, nagtatrabaho na po sila currently and then hindi sila nakapagtapos ng college, we also have that program po na pwede silang mag-enroll dito sa UE. Tapos they will only need to take 2 years
of that specific course, and then they can already have their diploma na parang graduate din po sila ng college. And ma'am, regarding naman po daw sa culture, ma'am, sa UE, ano po ba yung ma-expect nila just in case na magtrabaho sila dito or maging student po? Okay. Sa UE po, UE has a really warm environment. When I say warm, the teachers, tulad po ako, I'm for the longest time since I started in UE, I'm an advisor of a senior high school section, and they call me nanay. Even the other teachers are being called Nay or Tay. So we treat them as our own kids. Kung paano namin minamahal yung sarili naming mga anak, it's the same exact thing that we do inside the classroom. So to our dear parents, when you enroll your kids here, sigurado po kami na kung paano namin mahalin ang aming mga anak, it's the same exact pagmamahal po na binibigay namin sa aming mga estudyante. Sa pagmamahal, even the care, the support, so all the way po yan. So that parang paglabas po nila ng mundo, they're not just ready to embark on something, but they're also emotionally prepared, and their values yung values orientedness po nila buong buo din. Kasi hindi kami, kumbaga parang hindi nagkukulang yung binibigay po ng mga professors, ng mga teachers na sa UE. And ma'am, regarding po pala sa ma'am, sa mga faculty naman po, is ano pala yung mga parang privilege or parang other service na kayang i-provide po ng UE po para sa ating mga faculty members po? Okay. Well, first and foremost, maganda po ang sweldo namin sa University of the East, hindi naman sa pagmamayabang. So, yun po, the wage is really way better than what is being offered in other private schools. If you are a regular teacher here in UE, your kids are free to study even up until their master's degree, even if they would want to take law. So, imagine niyo napakalaking, 'di ba po? Napakalaking anong tawag doon? Less sa expenses ng parents. Ang babayaran mo na lang is a bit of payment for the books, and then a lot more. So it's up for them to see po kung gusto niyo pong maging teacher sa UE, punta po kayo dito, and then mag-apply po kayo. And once na lang ma'am, na last question ma'am, is ano pala yung pwede nyo sabihin na sa mga upcoming student po sa UE po? Okay. Well, first and foremost po, every student in the Philippines, not just in Manila, we would want you to know that University of the East exists. First and foremost, we are one of the best university in Manila, and we are part of the UAAP. Tapos, apart from that, kami po ang may pinakang magandang track sa business, especially accounting. Sabi nga po namin, ang aming tagline, we are the home of leaders, champions, and top-notchers. So, hindi po kayo, parang hindi po kayo mawawalan ng future na work pag dito po kayo nag-aral sa UE. Hindi po kayo mapapabayaan. Specifically, we have a really good LMS system. We also have, the facilities are really good. The teachers are well equipped. So we make sure that the students who enroll here in UE, Manila and Caloocan are also well equipped when they reach the real battlefield, which is the real yung trabaho na po sa totoong buhay. And once again, thank you Ma'am Ness. You're welcome po. At kasama po natin si Ma'am Ray. Hello po. And ma'am, pakilala naman po kayo sa ating mga viewers po. Hello, good morning. Good day, everyone. I am Risha Catires Torres de Guzman, the chairperson and CEO of the Multiple Intelligence Coordinating Council. So, marami po kayong kumpanya na hinahawakan pong mga tauhan po. Para po siyang mga stakeholders kasi kami po, yung MICC po ang nag-handle sa lahat po ng mga MI clubs dito na ina-offer ng senior high school. Nice. And ma'am, since when kayo nag-start dito sa bilang student sa UE po?
I enrolled here lang po last school year, which is grade 11 po. And bakit nyo po napili ang UE po sa lahat ng ano po, mga school po? Kasi po meron po akong kamag-anak, which is my tita po, na from here, alumni po siya dito sa UE. And na-recommend niya po yung school kasi maganda po talaga yung quality ng education here. Lalo na po yung mga profs, ganun. And so far, ma'am, sa inyong pag-stay po, kasi magto 2 years na po, ma'am. Ano po yung pinaka-memorable part na para sa inyo naman po, na bilang student po? Yung memorable na part po for me bilang student is yung na-pull off po namin yung first event namin for the whole school year, which is yung recruitment week. And first time ko rin pong na-handle, first time ko din po nagampanan yung role ko as the chairperson. And medyo challenging po siya, pero I'm happy that we successfully pulled off yung event. Then, ma'am, pag magka-college naman po, ano pala yung pinaka-best choice or pinaka-best pick nyo po na course po dito sa UE po? I'm planning to take BS Biology, which is ina-offer din naman po ng UE. And maganda rin po siya as pre-med kasi meron po tayong UERM. Kaya ayun. Ma'am, regarding naman po sa future career, ma'am, if ever na graduate po kayo dito sa UE, ma'am, is dito nyo rin po ba i-pursue para sa practice po or parang ano po ba, magti-teaching or ano, paano po? I'm planning to become a medical doctor po. So, fit po talaga yung UE since meron po tayong UERM na hindi na po mahihirapan humanap ng affiliated hospitals. Nice. And ma'am, please ano naman po, invite po sa ating gustong mag-aral po sa UE po. So, if you want to hone your, yung mga hindi nyo pa na, yung mga hidden talents nyo na gusto nyong ma-uncover, yes, enroll na kayo here sa UE Senior High School kasi we have the multiple intelligence clubs na nag-offer ng various activities which you can pursue or hone your skills. And once again, thank you, Ma'am Ray. Thank you po. Kasama po pala natin si Ma'am Iana. Good day po. And ma'am, pakilala po kayo, ma'am. I am Iana Joyce Wanang po, currently enrolled in STL 12 3P po, which is grade 12 here in UE po. And my strand is STEM po. Ako, STEM. Kaya lang. Sa lahat ng ano, ma'am, syempre STEM, familiar ako. Nag-teaching din ako sa senior high. Ano po yung pinaka-favorite math subject nyo po sa STEM po? Math po, ang pinaka-favorite ko po is nung sa grade 11 po, which is the general mathematics po. Ano po yung pinaka-favorite nyo po problem po doon, ma'am? Parang lahat po sila, pinaiyak po kasi ako ng GenMat doon, kaya medyo memorable po talaga sa akin yung GenMat eh. Okay. Next, ma'am, is, ayun, ano pala yung position nyo po dito sa UE po? I am in line po with the Central Student Council and my position po is project manager po. And ano pala yung usual job or trabaho po ng ano po, position nyo po? Ang usual job po ng project manager is that I am in line din po with the FIAD. So sila rin, kami po yung bumibili ng mga materials when it comes to events po. And also I handle po the events din po together with our president po. And ma'am, regarding po pala sa UE, ma'am, since when kayo nag-start po dito mag-aral po? Since grade 11 po, last year po. And syempre ma'am, regarding po sa college, ma'am, ano po yung piniperson nyo pong course po, ma'am? Ang pinapursue ko po ngayong course is medtech po. And syempre ma'am, sa future career ma'am, is magdo-doctorate po kayo or medtech lang po yung ano, parang, ayun pa lang yung target nyo po? Ang pinaplan ko po ngayon is gagawin ko pong pre-med yung medtech since gusto ko pong maging doctor din po sa future. And syempre ma'am, regarding po sa ating mga gustong maging UE student ma'am, ano po yung gusto niyo pong sabihin po sa kanila? Guys, if you want to fully like makilala yung sarili mo, UE is the right choice for you guys. And syempre mag-grow po kami as someone na nandito din from grade 11. I totally na ano ko din po sa sarili ko na nag-grow ako here sa UE. Thank you ma'am. Thank you po. At kasama natin si Sir Steven. Hello po. Dati po ba kayo nagre-radio? Ano po? Ano sir? Yes po, sir. Nice. Pwede pong sample po ng any ano po lines po. Magandang gabi, Pilipinas. Nice. And sir, ano po pala yung ano nyo po dito sa UE po?
Anong grade nyo po ngayon? Ako po ngayon ay isang grade 12 student po sa UE. And dito po ba kayo nag-elementary po, sir? Hindi po ako dito nag-elementary. And sir, ano pala yung nagustuhan nyo? Bakit nyo napili dito sa UE po? Actually, yung sagot dito ay nakuha ko mula sa aking mga advisors kasi tinanong ko sila, pinapili ko sila, ma'am, anong gusto nyo? Blah, 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 or UE? Sabi niya UE. Kasi ayan, known siya internationally eh. And talagang kilala ang UE pagdating sa accounting, which is yung gusto ko. Kaya, ayun din, kinuha ko, nandito ako sa UE, grade 12 student, ABM. Kaya, ayun. And sir, regarding naman po sa future plans, kapag magka-college po, ano po yung gusto nyong i-take po dito sa UE po? Ayan, I want to take something na aligns sa strand ko. So, accountancy. Yes, ayun ang gusto ko na makuha ang program sa college. And meron po ba kayong kamag-anak or any friends or relatives na nag-aaral po sa UE po? Friend po actually, grade 12 din siya ngayon. Kasi nagkahiwalay-hiwalay kami, pero siya lang yung kasama ko ngayon sa UE. So, ano po pala yung pinaka-best memories nyo po dito sa UE so far po, sir? Siyempre, kapag student leader ka, kapag involved ka sa mga clubs and orgs, talagang mafe-feel mo talaga yung experience, no? Peak experience ng pagiging estudyante. Siyempre, hindi naman puro academics, kundi sa mga extracurriculars din. Kaya ayun, nung naging MICC, Director of Business and Management ako, tapos naging officers din ako ng mga clubs. Ayun, tapos dito rin sa UE, dito ako nag-grow kasi nakipagkompetensya ako, nakaabot ako ng regional sa mga contest. Kaya I really love, yun yung maganda memories ko rito sa UE. And sir, regarding po pala sa mga curious nating mga viewers, just in case na magiging po sila, parang student council or parang sa mga president sa mga club or sa mga organization po dito, is ano pala yung step by step or paano nyo po napunta sa ganong position po, sir? Siyempre, dapat meron kang dedication. Dapat may papakita mo na yung skills na kailangan ng isang leader. Na pag tungtong mo rito, ipakita mo na yung qualities na hinahanap nila. Are you responsible enough? Are you, do you have great leadership skills? Napapasunod mo ba ang mga tao? Kaya mo bang makipagkapwa-tao? Kaya, ayun yung pinakatinitignan sa mga presidents. Lalo na kailangan mong maglakad ng mga papel, marami kang mga tao makakausap, makikihalubilo. Kaya ayun talaga yung kumbaga secret ingredient para maging president ka or humawak ka ng isang title sa isang club or organization. And sir, para sa mga inspiring maging UE student, ano po yung gusto nyo pong sabihin po sa kanila po? Maganda rito. And dito kayo mag-grow. Please, sikapin nyo na i-maximize ang time nyo here sa UE. Huwag lang kayo magpa-stuck sa mga academics ninyo. Join your extracurriculars, mag-excel kayo even outside the school, no? Kasi yung iba natin mga clubs and orgs, meron silang space para makipag-compete, no? You'll be a representative of the school and syempre, you will make us proud then. And once again, thank you, Sir Steve. At kasama po natin si Ma'am Steph. Hello po. And ma'am, pakilala po tayo sa ating mga viewers po. I'm Stephanie Ann Padilla po, grade 12 student from STEM Strand. And why STEM po, ma'am, na strand? I choose STEM po since yung mga friends ko rin po is chinus yung STEM. So, wala naman pong peer pressure po yun, ma'am. Wala naman po. And sa family din po kasi it's like, yun po yun din yung gusto nila. So, di naman po kayo napilitan, ma'am. Hindi naman po. I learned to love STEM din po since nung grade 11. And ma'am, since sa UE po, kailan po kayo nag-start na mag-aral po dito? Since grade 11 po, last year din po. And why UE po? Both of my parents po are graduate from UE and my brother din po, older brother. And syempre, ma'am, regarding po sa STEM, ano po yung pinaka-best part na pagiging STEM student po? Doon po naaralan na hindi po lahat sa mga bagay is nasa taas ka. Like, hindi po lahat ng grades mataas and up and down po talaga yung mga nangyayari sa life po, especially senior high school. And regarding po pala sa UE, ma'am, kung sakaling dito kayo mag-enroll ng college, what course or degree ang pipiliin nyo po? I would choose BS Biology po here sa UE and I would go po sa UERM to finish my doctor po.
my doctorate. And after po mag-graduate, ma'am, how do you look yourself or parang nilulook forward mo 5 years from now na graduate ka, ma'am? Nilook forward ko po is yung magiging trabaho ko po after ng 5 years. If ako na po ba yung naglalakad sa hallways ng hospital as a doctor. Nice. And ma'am, regarding po pala sa ma'am, sa position niyo po is ano po pala yung position niyo po dito sa UE po? I'm the president po ng UE SHS Integrity Movers, which is accredited po ng Office of the Ombudsman. Wow. So, ano pala yung usual na trabaho or work po nun, ma'am? We focuses po sa integrity, and we also handle with SC po yung SEC, which is the election po for the next batch po ng student council. And ano pala yung qualities na or criteria para maging member or maging leader po sa inyo po? For main po is yung integrity and honesty, since we have the core values po na integrity and loyalty sa integrity movers. And syempre, ma'am, regarding po sa ating mga viewers na maging student in the future sa UE, ano po yung masasabi nyo or gusto nyo sabihin po sa kanila po? Hi, for future warriors, if you are planning to enroll here sa UE, hindi kayo nagkakamali since mahuhon yung self nyo and makikilala nyo siya, since makakaalis kayo sa comfort zone nyo, since madami din kayong makikilala and may experience as a student and as a senior high school. Once again, thank you, Ma'am Stephanie. At kasama po natin si Ma'am Madel. Good morning po. And pakilala po, Ma'am. I'm Maria Madel M. Vigaras po, grade 12 student, ABM Strand. And Ma'am, regarding pala sa UE, Ma'am, since ano po kayong nag-aral po dito, Ma'am? Since grade 7 po, junior high. Junior high. Then, Ma'am, so far, sa lahat ng subject, ano po yung pinaka-favorite nyo pong subject, Ma'am? As of now, FAB-M talaga since ayun yung major sa strand ko po and yun yung pinaka nagustuhan kong subject since junior high school. May accounting subject po kami. And bakit po yung pinili nyo pong strand po, Ma'am? Hindi po yung kunwari sa TVL or UMS, mga ganun po. Pinili ko po yung ABM dahil sa pagdating ko pa ng college, ang target course ko po, ang gusto kong course is accountancy. And ayun po yung strand na nakita ko na magli-lead sa akin patungo sa course po, sa dream course na gusto ko. Next question, Ma'am, is ano pala yung position nyo po sa school po dito po? Ako po yung UE Senior High School Central Student Council President, Batch 9 for the year 2024-2025. And ano po ba dapat ang qualities para maging president po dyan, Ma'am? To become a president is dapat mayroon kang accountability sa mga taong hinahawakan mo, as well as integrity and marunong ka makisama sa iba, lalo na iba't ibang mga character, backgrounds ang kakasalamuhan mo. And ayun yung sa tingin ko pinaka-importante na natutunan ko din bilang council president po this year. And meron po ba kayong kamag-anak or kaibigan na nag-aral po dito sa UE po? Actually, ako po yung una sa family ko na nag-aaral, as well as ako po yung una po sa friend namin na nag-explore po sa UE. And kung kayo po ang mag-endorse po ng UE, paano nyo po i-endorse ang UE po? Siguro po endorse ko yung UE as something that would let you explore your horizons. UE is a place kung saan po pwede kayo mag-explore ng talents ninyo, your academics, and as well as other opportunities outside and inside campus. And it is somewhere na you will totally grow as a person and as well as a future leader of the Philippines as well. Cover the universe sa UE ka na!
mga kachupos! Hello mga kachupos! Hello mga kachupos! Kamusta? It's been a long time! Hello mga kachupos, at nandito tayo sa University of the East at kasama natin si Ma'am Christine. Hello.